Hello everyone! Kami pala ay tatlong grupo at ipipresenta ang aming portfolio at presentasyon para sa ESP9. Bago ang lahat, ako nga pala si Wendell Jamsay. Ako po si Jersey Miranda. Ako naman si Jessica Sheena de la Cruz. Ako naman si Zusmart M. Tilen. Kami ay maglalahad ng aming mga matapos na accomplishment at ituturo ang 4 na module sa ikatlong quarter. Halina't simulat ang introduction ng bawat sa amin patungkol sa ESP9. Ito ay mahusisang pag-aaral tungkol sa values. What's your point of view about when it comes to ESP9? Ang pananaw ko sa ESP, ang ESP ay tinuturuan tayo na gawin ng tama at iwasan ng mali. Ang ESP ay tinuturuan din tayo ng bigang halaga ang isang tao. Ang inaasahan kong tatalakay sa ESP9 ay ang pagtuturo ng mga mabubuting asal ng mga tao. Ito ay pagtuturo para maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Para sa akin, ang ESP9 ay nakakatulong sa mga tao. From the word edukasyon sa pagpapakatao, ang pagpapakatao ay pagiging pagkukuklop sa sarili para maging ganap na tao. Module 9, Katarungang Panlipunan. Ayon kay Dr. Manuel B. D. Jr., ang katarungan ay pagbibigay sa kapwa ng nanarapat sa kanya. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawin na gumagamit ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ayon kay Andre Comte Sponville, isa kang makatarungang tao dahil ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at karapatan ng kapwa. Masasabi na isang matarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas, ginagalang mo ang karapatan ng iyong kapwa, isinaalang-alang mo ang pagiging patas sa lahat ng tao. Umiiral ang katarungan sa isang lipunan kung tinatanggihan ng mga mamamayan at mamahala ang pandaraya sa negosyo, pangurakot sa lahat ng uri ng paraan, pagkait ng mustisya sa mga naaapi at iba pang mga tulad na sitwasyon. Ang batas sibil ay dapat nakabatay sa batas moral na ang ibig sabihin ay dapat nakaangga sa moralidad ng kilos. Ang batas moral ay may tuturing na kaloob na aspeto ng katarungan at ang batas sibil ang panlabas na anyo nito. Sa pamilya mo, unang nararanasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Mga kaugnay na pagpapahalaga ng katarungan sa panlipunan. Una, pagkilala sa dignidad ng tao, ang katarungan ay iiral kung bawat tao ay kumikilala sa halaga ng bawat tao dahil sa kanyang dignidad. Ikalawa, katotohanan. Ang katarungan ay umiiral. Ang bawat isa ay naging pagdialogo na daan upang malaman ang katotohanan. Ikatlo, pagmamahal. Kung ang katarungang panlipunan ay ginagabayan ng diwa ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, naiiwasan ang pagdulot ng pinsala o pansakit sa iba. Pang-apat, pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagbubunga ng kapayapaan kung handa ang bawat isa na isakripisyo ang pansariling hadikain para sa kabutihan ng lahat at hindi nag-iilan ng lamang sa panlipunan. Kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagdudulot ng pagkakaisa sa puso ng mga tao na naghahangad na may taguyod ng kabutihan para sa lahat ng pamamagitan ng mapayapang paraan at walang karapatan ng sinuman ang nasasagasaan. Yari. Next. Sisimula ng ikalawang Module 10, Kagalingan sa Paggawa. Module 10, Kagalingan sa Paggawa. Ang paggawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan. Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang sumusunod na katangian. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Ang mga pagpapahalaga na ito ay nagsisilbing gabay niya upang gumawa ng kakaibang produkto o serbisyo sa may kalidad. A. Kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap ng gawain o tapusin ng isang gawain ng buong puso at may malinaw na layunin sa paggawa.
Tiyaga. Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid. C. Masigasig. Ito ay ang pagkakaroon sa paggawa ng gawain ng produkto ng may kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman. D. Malikhain. Ang produkto o gawaing lilikhain ay bunga ng mayamang pag-iisip at hindi panggagaya o pangungopya sa gawa ng iba. Ika-11 module, kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at pag-iipon. Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawa na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina, at kausayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao, sa kanyang relasyon, sa kanyang gawain, sa kanyang kapwa, at sa kanyang narito ang ilang palatandaan na taong nagtataglay ng kasipagan. Number 1. Nabibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi nagmamadali sa kanyang ginagawa. Number 2. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Ibinibigay niya ang kanyang puso sa kanyang ginagawa, ibig sabihin na naroroon ang kanyang malasakit. Number 3. Hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain dahil na kung ito ay nakakaalang sa kanya. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, mayroong 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. Number 1. Para sa proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahan na maaaring mangyari sa buhay ng tao, tulad na lamang ng pagkakasalat, lalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldo. Number 2. Para sa mga hangarin sa buhay. Ito ay nagiging motibasyon ng iba. Ang mag-ipok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak. Number 3. Para sa pagre-retiro. Hindi lamang kailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay. Mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda sapagkat hindi sila ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Amin ang sisimulan ang ika-4 na module, pagtupad ng itinakdang mitin. Mga hakbang sa pagtatakda ng mitin. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng itinakdang mitin. Isulat ang iyong itinakdang mitin. Muli, suriin ang iyong itinakdang mitin kung ito ay tiyak, nasusukat, naaabot, mahalaga, nasakop ng panahon, at may angkop na kilos. Number 2. Isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mitin. Isulat kung kailan mo nais matupad ang iyong mitin. Number 5. Isulat ang mga maaaring solusyon sa mga balakid o hadlang na natukoy. Itala ang lahat ng posibleng solusyon upang ikaw ay mayroong pagpipilian. Ngayon naman ay aming itatanong at ilalahad sa mga natapos ng aming grupo at isusunod na ilalahad ang tanong na ano ang kwentong ESP9 mo? Go! Marami akong natutunan sa buong quarter, pero ang pinaka-natutunan ko sa buong quarter ay ang paggawa. Ang paggawa ay isang proseso na ginagawa ng isang tao. Natuto ako sa iba't ibang aspeto sa pagpapahalaga at paggawa sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pagpapahalaga sa sarili at pagpapahalaga sa kapwa. Ako po ay nagagalak na nakatapos ng 3 quarter at patungo ng 4th quarter ng ESP9. Sa paggawa ay nakikita mo dito ang kasanayan at kausayan mo. Ang paggawa ay binibigyan tayo ng tsansa para pagkita ang ating talentado. Okay. Ito naman, yung Marami akong natutunan sa ESP9 tulad ng paggawa at marami pang iba. Kaya nagpapasalamat kami sa teacher namin na si Rolando Sakatani na pinakapogi lahat sa lahat ng ESP teacher. I love you, sir. Kung yung junior, Natuto ako sa iba't ibang aspeto sa pagpapahalaga at paggawa sa iba't ibang
higit pagpapahalaga sa kapwa. Marami po akong natutunan sa ESP9. At nagpapasalamat din po ako sa aming pinakamamahal at pinakagwapong guro na si Sir Rolando A. Sakatani Jr. Love you, sir. Ang mga natutunan ko po na lessons ay patungkol sa pagiging masipag at huwag maging tamad. Dahil pagiging masipag ay hindi makakatulong sa iyo para maging matagumpay balang araw. Ngayon naman kami ay nagsagawa ng interview para sa aming mga magulang para sa kanilang feedback. Galingan mo pa na, lalo kang makinig sa teacher mo. Alam mo naman na proud kami ng papa mo sa'yo. Basta tandaan mo, nandito lang kami ng papa mo. Ako ay nagagalak sa pinapakita ninyong kasipagan at tiyaga ng iyong grupo dahil sa tinapos ninyo ang inyong task ninyo sa third quarter. Muli rin ako nagpapasalamat sa iyong guro sa ESP na si Mr. Rolando Sakatani dahil inubog niya at palaging nandyan sa tabi ninyo para gabayan kayo sa inyong mga task or mga gawain sa pag-aaral. Thank you, Sir Sak. Napatino niyo po yung anak ko. Tinuruan niyo po ng magandang asal sa kanyang pag-aaral. Thank you po. Hi, Sir Sak. Thank you po sa pag-guide dito. Kinikita ko po yung improvement. Thank you so much po. Thank you po, Sir Sak, sa pagturo ng mabuting asal at sa pag-guide kay Aljan. Thank you po. Muli kami ay tatlong grupo.